Harper, honey. Kamusta mga idol? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa propesor na si Ackerman, na nagbibigay ng lektura sa kasaysayan. Habang nagtuturo sa kanyang mga estudyante, ang isang pasaway na estudyante naman na nagngangalang Nelson, ay sobrang nababagot na, kaya pinatawan niya ang kanyang mga kaklase sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga party photos sa screen, pero nang lumingon ang professor ay mabilis niya itong ibinalik sa dati. Dahil doon ay napatawa ng malakas ang mga estudyante, at nang mapagtanto ni Ackerman kung bakit sila natatawa, sinabihan niya ang mga pasaway na manatili pagkatapos ng klase. Pinagalitan niya ang tatlo, na sina Anderson, Nelson, at Corey, dahil sa katamaran at kalokohan, tinakat niya ang mga ito na patatalsikin sila, pero bibigyan pa sila ng huling pagkakataon. Sinabi ni Ackerman na kailangan nilang magsulat ng essays bago matapos ang spring break, subalit sa halip na mag-aral, pumunta ang magkakaibigan sa Florida para mag-aliw. Habang nasa biyahe, aksidente nilang nabangga ang isang armadillo at tumalsik ang dugo sa windshield ng kanilang sasakyan. Lumapit ang may-ari ng hayop na mukhang hippie na lalaki, at humingi ng sakay bilang kapalit, subalit tinawanan lang nila ito at iniwan ang kawawang lalaki. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho, huminto sila sa isang gasolinahan upang ipalinis ang kanilang sasakyan, at doon ay nakita nila ang dalawang magagandang chicks na dumating para maggas kasama ang isang lalaki. Lumapit si Corey sa kanilang kotse at nagmungkahi na magkita sa Florida, at isinulat ni Anderson ang kanyang numero sa tiyan ng isa sa mga babae. Nang makaalis na ang mga chicks, nagpatuloy sila sa pagmamaneho hanggang umabot sila ng gabi, kaya nagpasya si Nelson na dumaan sa isang shortcut at huminto sila para matulog. Kinabukasan ng magising ang tatlo, napagtanto nilang naliligaw na sila. Dahil doon ay wala silang pagpipilian kaya muli silang nagmaneho hanggang sa napunta sila sa isang sirang bayan. Biglang may mga taong tumatakbo papunta sa kanilang kotse mula sa lahat ng direksyon. Sinalubong sila ng mga tumutugtog na mga instrumento at nagpa-party. Maya-maya ay dumating ang mayor ng lugar na si Buck Kerman, at malugod sila nitong tinanggap sa kanilang lugar. Sa araw ding iyon, ipinagdiriwang ng bayan ang Courage and Glory Day. Sinabi ni Corey na gusto na niyang magpatuloy sila dahil naghihintay ang kanyang kapatid sa Florida, pero nang makakita ng magandang chicks, agad na itong pumayag sa gusto ng kanyang dalawang kaibigan. Maya-maya ay dumating ang mga chicks na nakilala nila sa gasolinahan, kaya ang mga binata ay tuwang-tuwa at nagpasya na manatili sila sa lugar. Bigla din dumating ang dalawang nakamotorsiklo na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Ang mga sakay nito ay naghahanap din ng shortcut, subalit napunta rin sila sa kakaibang bayan na ito. Dahil dito ay masayang-masaya ang mayor na si Buckman dahil sa dami ng mga kabataang bisita mula sa Hilaga sa kanilang fiesta. Iniutos niyang patuluyin sila sa hotel, at ang maingay na grupo ay nagtungo sa inn. Tinrato ang mga estudyante na parang VIP, sina Malcolm at Leah. Ang magkasintahang nakamotorsiklo ay nanatili para sa libreng pagkain at inumin. Habang nakikipaglandian ang tatlong mahihilig sa mga lokal na magagandang babae, pinagalitan naman ni Mayor Buckman ang kanyang grupo dahil nakalusot si Malcolm, at pinag-usapan nila kung sino ang makakakuha sa kanila sa blonde na si Joey. Samantala, ang mga lokal na musikero ay umaawit sa bintana ng dalagang si Joey, habang sikat naman ay imunumungkahi sa kanyang mga kaibigan na tahimik na silang umalis sa liblib na bayang ito. Biglang naputol ang usapan nila nang dumating ang isang lalaking na nagngangalang Alexander. Bumati sa kanila si Alexander at nag-alok na ipakita sa kanila ang mga pasyalan sa bayan, subalit tumanggi ang dalawa habang masaya naman sumama si Kat sa lalaki. Bago umalis ang dalawa, ibinigay ni Ricky ang kanyang kwintas bilang lucky charm, at ipinakita ni Alexander ang lugar kung saan nagkakilala ang kanyang mga magulang, subalit biglang iniba ni Kat ang usapan sa pamamagitan ng pakikipaglandian, at ipinapahiwatig niya na handa siyang makipaglaro ng apoy sa lalaki. Samantala, sina Anderson, Nelson, at Corey ay tumulong sa isang binatang nagngangalang Billy, para huliin ang isang pusa na nakatakas. Matapos mahuli ang pusa, inimbitahan sila ni Billy na makipaglaro, subalit tumanggi ang mga estudyante dahil masyado silang abala sa pag-iisip tungkol sa mga babae. Nang makita nila ang dismayadong mukha ni Billy, sinundan nila ito, at nakangiting ipinakita ng baliw na plano niyang bitayin ang kawawang pusa at gusto niyang panoorin nila ito.
Nabigla ang tatlo at sinubukan na pigilan siya, subalit napagtanto ni Anderson na may saltik na talaga ito sa ulo. Sa kabilang banda, patuloy pa rin sa pakikipaglandian ang mahilig na si Kat hanggang iminungkahi ni Alexander na takpan niya ang kanyang mga mata. Makalipas lang ang ilan sandali ay inalis na ito, at doon ay napagtanto ni Kat na nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa mga kabayo. Nagbigay ng senyales ang baliw na si Alexander sa mga kabayo at biglang tumakbo ang mga hayop, kaya pinunit na parang papel ang mga kamay at paa ng mahilig na babae, habang ang baliw naman ay napasigaw pa sa tuwa. Kinagabihan, tinipon ng innkeeper na si Granny Boone ang lahat ng bisita para sa hapunan. Ipinahiwatig niyang wala pa si Kat at sinabi nito na magsimula na silang kumain kahit wala siya. Nang kumuha si Ricky ng karne, hindi nito napansin ang tato na nakalagay sa karne na katulad ng tato ni Kat, kaya nagpatuloy siya sa pagkain. Hindi niya alam na karne na pala ng kanyang kaibigan ang kanyang kinakain. Pagkatapos ng kanilang hapunan, pinuntahan ni Anderson si Joey para makadiskarte, at nagpakawala siya ng mga romantikong salita kaya ang dalawa ay nauwi sa halikan. Pero biglang dumating si Nelson dahilan upang mabitin ang dalawa. Samantala, ang mayor na si Bachman ay tinipon ng kanyang grupo, sina Lester, Rufus, at Billy. Nagbigay siya ng utos sa mga ito kung ano ang dapat gawin sa mga bisita. Nang walang pakialam, ipinagpatuloy ni na Anderson at Joey ang kanilang date sa tabi ng fireplace, habang sina Malcolm at Leah naman ay nagtungo sa kanilang kwarto upang gumawa ng milagro. Sa kabilang banda, nakipagkulitan si Cory sa dalawang chicks, habang si Ricky at Rufus naman ay nagpapaliksahan sa pagpupush up sa isang kwarto. Samantala, dahil walang kasama si Nelson sa kanyang kwarto, naisipan nitong magmariang palad. Maya-maya ay may tumawag sa kanyang isang chicks mula sa bintana at hinaya niya ito na mag-inom. Dahil sa tigang na ang binata ay mabilis itong pumayag, subalit nang painumin siya nito sa kanyang dalang alak, ay biglang nalusaw ang kanyang laman loob at lumabas ang kanyang bituka dahil isa pala itong asido. Kinabukasan, nagpatuloy ang fiesta sa bayan. Binati ng mayor sina Anderson, Joey, Ricky, Cory, Leah, at Malcolm, at inimbitahan silang simulan ang selebrasyon. Nag-aalalang tinanong nila si Alexander tungkol kay Kat, pero sinabi niyang umalis ito kasama si Nelson. Maya-maya ay nagbigay na ng hudyat si Granny Boone upang ipagpatuloy ang fiesta sa kanilang lugar, at sinabi niyang maghiwalay ang mga lalaki at babae. Samantala, sa slaughterhouse, hinihiwa ng mga butcher ang mga katawan ng mga napatay na estudyante. Ang mga ulo ay nakatusok sa mga tulos, at ang iba ay inihahanda para sa handaan ng fiesta. Dinala ng mga lalaki ng bayan sina Anderson, Ricky, at Malcolm para maglaro ng horseshoes. Tinatawag nila itong laro ng tunay na lalaki, habang ang mahilig na si Cory naman ay sumama sa dalawang magagandang chicks para mag-picnic. Nagsimulang maglandian ang mga babae sa isa't isa, at iniinggit nila ito. Kaya dahil sa bad trip, iniwan niya ang dalawang babae at nagtungo kina Anderson. Inalok ng mga taga-bayan ang mga bisita ng beer at sinimulan ang laro, subalit ang hindi alam ng mga kabataan na ang kanilang target ay ang mga ulo ni Nelson at Kat na binalutan ng balat ng hayop. Samantala, sinuutan naman si Leah ng isang magandang kasuutan, habang si Ricky naman ay sumama sa grupo ng mga babae at biglang umalis si Joey para puntahan si Anderson. Habang masayang nagsasayawan ang lahat, dinala si Leah sa ilalim ng isang malaking kampana, at biglang tumigil ang lahat at pinakawalan ni Granny Boone ang lubid, dahilan upang madurog ang katawan ng kawawang babae. Nagdiwang ang lahat ng mga tao, subalit labis na natakot si Ricky kaya mabilis itong tumakbo para makatakas. Ngunit agad siyang hinabol ng mga tao at tinulungan siya ni Rufus, subalit isa lang pala itong bitag kaya nahuli nila ito. Kinaladkad si Ricky at dinala kay Bachman, habang ang mga tao ay tumawa at pumalakpak. Sinubukan pumalag ni Ricky subalit bigla siyang tinuhag ng dalawang babae mula sa kanyang likuran gamit ang malaking sibat. Matapos ang ginawang krimen ay labis ang tuwa ng mga baliw. Sa kabilang banda, sa tavern habang umiinom ang tatlo, ikinwento ni Cory kina Anderson at Malcolm ang mga kalokohan ng dalawang magpinsan na chicks na nakasama niya. Maya-maya ay dumating si Joey, at nag-aalalang sinabi niya ang tungkol sa biglang pagkawala ni Kat, dahil habang papunta siya sa tavern, isang babae ang nagbigay sa kanya ng kwintas na lucky charm na ibinigay ni Ricky kay Kat bago ito mawala. Dahil dito ay naghinala ang grupo na may kakaibang nangyayari sa lugar, kaya nagkasundo ang mga ito na maghiwa-hiwalay sa paghahanap sa kanilang mga kasama. Sinabi ni Anderson na kumilos ng normal para hindi sila maghinala at huwag ipahalata na plano nilang umalis sa lugar. Subalit bago pa sila makakilos, dumating ang mayor at si Granny Boone kasama ang mga iba pang baliw sa bayan,
Hinaranggan ang kanilang daan palabas ng tavern. Binalaan sila ng baliw na mayor na huwag biguhin ang mga lokal at sinabi na pumunta sa plaza, at pinayagan silang lumabas ng tavern. Nagpapanggap na mananatili para sa gaganapin na barbecue mamayang gabi habang lihim na isinasagawa ang kanilang plano. Nagtungo si Anderson sa bahay ng mga taga-Katay, at nakita niya sa bintana si Ricky kaya agad itong pumasok sa loob. Pagpasok niya nakakita siya ng mga patak ng dugo at sinundan niya ito. Nang buksan niya ang takip ng pagkain, nakita niyang tinunaw na strawberries lang ito, at dalawang lalaki ang biglang lumapit sa kanya. Humingi siya ng paumanhin at casual na nagtanong kung nasaan ang kanilang sasakyan, sinabing gusto niyang magbihis para sa gaganapin na kasiyahan mamayang gabi, itinuro nila ang barn at umalis siya. Samantala, hinanap naman ni Malcolm ang kanyang jowa na si Leah, habang sinusundan siya ng dalawang baliw na musikero, at nakakita siya ng babaeng naka-leather na tumatakbo at inakala niyang iyon si Leah kaya sinundan niya ito, subalit isa palang tagabayan, at pinalo siya ng gitara kaya nawalan ng malay ang kawawang kalbo. Nang magising si kalbo nakita niyang nakatali siya sa isang lamesa, pagkatapos ay biglang ibinagsak nila ang concrete press dahilan upang kunin na siya ni Lord. Sa kabilang banda, pumasok naman si Cory sa isang kwarto at nakita niya ang isang chicks na nakahubad ang kalahati. Inakit siya nito, at dahil talagang marupok ang mga lalaki ay agad itong bumigay. Habang nagaganap ang milagro sa pagitan nila, nagsuot ito ng metal na panga kaya nagmukha itong halimaw, at sinimulan punitin ang kanyang junjun, kaya namatay sa sarap ang mahilig na binata. Nakarating naman si Anderson sa barn at nakita niyang wasak na ang kanilang sasakyan, at nakita din niya ang motorsiklo ni Malcolm subalit wala ang susi nito. Biglang lumitaw si Billy na hawak-hawak ang susi ng motor, kaya sinubukan itong utuhin ng binata subalit nagpakita rin ng magpinsan, at bigla siyang pinaputokan ni Billy gamit ang tirador kaya nawalan siya ng malay. Nang magising si Anderson, nakahiga siya sa mesa bilang pangunahing putahe, nakagapos din si Joey sa harap niya at sinimulan ng mayor na buksan ang mga pagkain sa kabilang mesa. Ipinapakita ang mga ulo ng kanilang mga kaibigan at tuwang-tuwa ang mga taga-bayan. Nag-alok si Bachman kay Anderson ng kasunduan, patayin niya si Joey, at dahil may pinanggalingan siyang taga-timog maaari siyang manatili sa bayan. Dahil doon ay pumayag si Anderson kapalit ng kanyang kalayaan, at nang tatapusin na niya ang babae ay biglang ibinato ng binata ang hawak nitong itak at tumama ito kay Rufus. Sinamantala niya ang kaguluhan at mabilis na tumakbo ang dalawa, subalit pinalibutan sila ng mga baliw, at iniutos ni Bachman na tumigil ang lahat at nakipaglaban ito sa binata ng buong lakas. Nang matalo ni Anderson ang baliw na matanda, nangako ito na pakakawalan sila kung hindi siya tatapusin ng binata. Tinupad ng mayor ang kanyang salita, at binigyan ng magjowa ng motorsiklo para makatakas. Matagumpay na nakaalis ang dalawa, subalit habang palayo na sila ay nagsalita si Bachman ng huling babala. Kinabukasan, takot na nagtungo ang dalawa sa pinakamalapit na police station at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari, kaya nag-alok ang pulis na samahan sila roon. Pagdating nila, isang lumang sementeryo lamang ang kanilang nakita. Hindi makapaniwala sina Anderson at Joey. Sinabi ng pulis na walang nakatira roon sa loob ng 150 taon. Dahil doon ay humingi ng paumanhin si Anderson at umalis ang pulis. Nang paalis na ang dalawa hindi nila napansin ang isang bad wire na nakalagay sa kalsada. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli. Paalam.